Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa programang Discarding Wise. Layunin ng programang ito na gabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa mga praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wais na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas. Magandang araw, Leo. Magandang araw sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng Discarding Wise. Ayan, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan nilinaw ng Department of Labor and Employment na hindi na maaaring bawiin ng mga employer ang naibigay ng dagdag sahod bago maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO at nakikita ng Bangko Sentral na Pilipinas na mananatili sa pagitan ng 5.6 hanggang 6.6% ang antas ng inflation ngayong Hulyo. Bukod dyan, inaprubahan ng World Bank ang kauna-unahang loan para sa Pilipinas mula nang maitaas sa upper middle income status nitong Hulyo. At sa ikalawang bahagi ng ating programa sa ating segmentong Alkansaya, ang sakripisyo ng OFW ay hindi dapat mauwi sa tanong na saan napunta ang pera o saan napunta ang pinaghirapan mo. Bawat piso mula abroad dapat may layunin para sa kinabukasan, hindi lang sa kasalukuyang gastusin. Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Ito, unahin muna natin, no? Nakabawi ang piso kontra sa dolyar sa pagtatapos ng linggo. Pumalo ito sa 61 pesos and 24 centavos kada dolyar nitong Biyernes kumpara sa 61 pesos and 56 centavos noong Huwebes. Ito na ang pinakamalakas na closing rate ng piso simula pa noong Hunyo 29 nang umabot ito sa 61 pesos and 17 centavos. Sinasabing ang paghina ng dolyar laban sa mga pangunahing Asian currencies, kagaya ng yen, ang nakitang dahilan sa pag-angat ng lokal na salapi. Sinasabi ding lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar matapos bumaba ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Kasunod ng senyalis na muling bumibilis ang shipping sa Strait of Hormuz sa kabila ng tensyon sa gitnang silangan. Jonas, nakita mo bang mananatili sa 61 peso level ang palitan o posibleng bumaba o tumaas pa ito sa mga darating na linggo? Sa palagay ko, talagang hindi natin mas magagarantiyan na bababa tayo below 61 dahil may kaguluhan pa sa gitnang silangan. Ano? So,
Kaya kailangan, kumbaga nandito lang tayo, maswerte tayo dito sa range na 61.30 hanggang probably 61.75. Malaki lang talaga yung inilakas ng piso sa 61.24 dahil kung matatandaan mo, yung Japanese yen nasa 163. Halos bumaba ng 157. So malaki talaga yung, kumbaga ito'y isang intervention. Kaya medyo malakas yung inilakas ng piso. So kung mawawala yung intervention na yan, talagang babalik tayo doon sa range na nasa 61.30 hanggang 61.75. Ito no, kaugnay niyan no. Halos kakapasok lang na balita. Sinabi ni Donald Trump na ikinansilan niya ang mga pag-atake laban sa Iran dahil sa mabilis na nakabuo na isang kasunduan sa bansa. Sa isang post sa Truth Social, sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos na nakiusap ang Iran at iba pang bansa sa gitnang silangan na ipagpaliban muna ang anumang pag-atake dahil napagkasunduan na ang mga prioridad na sakop ng kasunduan. Kasama raw dito ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz at ang pagwawakas sa banta ng nuclear ng Iran. Ayan, ano masasabi mo yan, John Jonas? Well, isang magandang development, pero marami na tayong narinig na mga Na ganyan, no? news na ganyan, Kaya parang kailangan makita talaga natin na magtagal sila halos ng isang linggo bago tayo talagang maniwala, kasi talagang ang nangyayari sa atin, reactionary lang tayo, no? Kaya yung ating mga mamamayan talagang hindi rin sila maging kampante sa paggastos. Kumbaga, kung dati tayo ng ating grocery just in time. Ngayon, para ang nangyayari doon sa iba, at hindi lang ito nakikita natin sa Pilipinas, no? Yung iba, nag-aano sila ng just in case. Paano kung magkaroon ng mga disruption? Buti na lang dahil hindi tayo nakakita ng mga hoarding kasi available naman yung mga produkto sa supermarket, no? Pero kung talagang magkaroon ng lalaan na gera, talagang yan yung mga kinakatakot natin na mga pwedeng mangyari. So, maswerte pa rin tayo na yung ating mga mamamayan talagang, kumbaga, sinusubukan natin na maging normal. Yun lang, talagang nararamdaman na natin simula nung Marso na talagang medyo malaki ang itinaas ng mga bilihin, Kaya doon sa zona ng ating Pangulo, ramdam na ramdam niya yung problema ng mga mamamayan. Ayun. Sige, ito isang napaka-importanting balita to, no? Nilinaw ng Department of Labor and Employment o DOLE na hindi na maaring bawiin ng mga employer ang naibigay ng dagdag sahod bago maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Pasig Regional Trial Court laban sa 60 pesos na aumento sa minimum wage sa National Capital Region. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, may vested right na ang mga manggagawa sa natanggap na sahod. Ang TRO ay inilabas matapos ang petisyon ng isang construction company na tumutol sa polisiya. Samantala, tiniyak ng DOLE na ang Office of the Solicitor General ang kakatawan sa National Wages and Productivity Commission sa kaso, habang patuloy ding minomonitor ang isa pang reklamo na inihain naman sa Navotas. Ang 85 pesos na wage hike sa Metro Manila ay nakatakdang ipatupad sa dalawang yugto, 60 pesos noong July 25 nga at 25 pesos sa January 20, 2027 para umabot sa 780 pesos ang arawang minimum wage. Jonas, sinabi na may vested right na ang mga manggagawa sa natanggap na sahod. Paano sa mga susunod? Ibabalik kaya sa dating minimum wage o tuloy-tuloy na yung 60 pesos na dagdag? Sa palagay ko, dapat tuloy-tuloy, Pero depende nga talaga, dahil kumbaga naibigay na yan, di ba? So, kumbaga dapat
ituloy na yan. Ngayon, ang posibleng hindi matuloy, depende kung anong mangyari, yung doon sa 25 pesos. Oo, yung sa susunod. Nako. Oo, yun na lang. Pero I think itong 60 pesos talagang kailangan. No? Talagang kailangan patupad na nila. Ngayon, ito nga yung isa sa mga malalaking problema na napag-usapan natin nung in-announce yan, ano? Kasi nga talagang kumbaga kung titingnan natin sa economic side, naintindihan natin lahat ng ating lahat tayo nararamdaman yung pagtaas ng presyo o yung inflation. Talagang kumbaga hindi na kaya yung bilis ng pag-akyat ng sweldo doon sa akyat ng presyo. 'Di ba? Ito yung tinatawag natin na second round effects. Pag nagtaas tayo ng sweldo, siyempre saan niya kukunin yung, kung ikaw yung kung may-ari ng kumpanya, kanino mo kukunin yung pambayad, 'di ba? Ipapasa ko rin sa iyo 'yan. 'Di ba? Kasi ipapasa niya sa consumers. So yung consumer nasa sa iyo 'yan kung papatusin mo pa rin yung mga produkto kung nagtaas, 'di ba? So yan ngayon yung kumbaga yan yung gusto nating hindi mangyari, yung second round effects. Pero nandito na tayo na talagang kailangan na mag-adjust ng mga salaries, no? Lalo na yung minimum wage. Ito, diretso na tayo, no? Nakikita ng Bangko Sentral na Pilipinas na mananatili sa pagitan ng 5.6 hanggang 6.6% ang antas ng inflation ngayong Hulyo. Ayon sa BSP, tumaas ang presyo ng langis sa lokal na merkado, singil sa kuryente, presyo ng isda at humina ang piso laban sa mas malakas na dolyar. Lahat ng ito ay nag-ambag sa pagtaas ng bilihin. Gayunpaman, nakatulong ang pagbaba ng presyo ng pangunahing pagkain katulad ng bigas, karne, gulay at prutas upang bahagyang maibsan ang inflation. Jonas, nabanggit mo na last week, no, sa palagay mo na nasa 6.8% yata yun, no, yung posibleng inflation, at posible pang umabot ng 7%. Ano na ngayon ang palagay mo? Ako talagang ang nakikita ko itong 6.8 ay talagang pwedeng bumalik, no. Ngayon depende 'yan sa mga pangyayari. Kasi kahit na sabihin natin na ngayon may kasunduan, ano, bumalik na naman kasi yung langis sa 100, lalo na yung Brent oil. Yan ang pinakamahal na oil eh. So talagang kumbaga yung pagbabatsa na ganyan, talagang medyo mahihirapan na magplano yung mga kumpanya. So talagang kumbaga mahirap sabihin ngayon ito, no, na kumbaga di bali ng sobra wag kulang, pero sa pagpaplano syempre kailangan paghandaan yung mga ganitong pagkakataon, no. So yung iba magtalagay talaga sila na baka ganito ang iakyat ng langis, so ready sila, kaya pwedeng tumaas yung inflation, lalo na isa sa mga pinakamalaking pwedeng tamaan itong bigas. 'Di ba? Yan ang isa sa malaking kumbaga ano sa inflation yung rice. Yan ang talagang kailangan nating mga Pilipino, no? So, yan ngayon yung isa sa mga pwedeng baka biglang tumaas, kaya pinaghahandaan. Kaya ngayon, kung itong July inflation ay mas mababa sa 6.5, baka kahinga tayo siguro itong August. Sana kung talagang tuloy-tuloy itong tigil putukan na to, ma-maintain natin below 6.5 yung inflation. Anong ibig sabihin yan? Hindi ganong kalaki yung itataas ng monetary policy o yung pagtaas ng interest rate ng central bank para masupil yung inflation, no? So ngayon, pag mas mataas at yung 6.8 o 7%, kailangan gumalaw sila ng mas agresibo para yung inflation hindi umabot o hindi siya umakyat lalo above 7%. Ito, no, diretso na tayo dito sa isang balita. Nakakatuwa to. Depende, no? Inaprobahan na ng World Bank ang kauna-unahang loan
para sa Pilipinas mula nang maitaas sa upper middle income status nitong Hulyo. Ang pondong $268.62 million ay ilalaan sa pagpapalawak ng climate resilient water at sanitation services sa Bohol, Siargao at Jolo. Layunin nitong palakasin ang seguridad sa tubig at lumikha ng libu-libong trabaho. Ayon sa World Bank, inaasahang makakalikha ang proyekto ng 8,700 na trabaho sa loob ng 5 taon at tataas pa sa halos 46,500 na trabaho sa loob ng 25 taon. Ipapatupad ito ng DPWH at DILG, katuwang ang pamahalaan at pribadong sektor. Jonas, ano ang kahalagahan ng loan na ito bilang unang proyekto mula nang maitaas ang Pilipinas sa upper middle income status? Okay, ang isang maganda dyan ay may access pa rin tayo. Ngunit, syempre, ito nga yung pinangangambahan ng ating ibang mga ekonomista at saka yung mga tao sa gobyerno. Dahil pag nagtumaas na tayo sa isang level, medyo nagtataas din yung interest, no? Pero ang kagandahan nitong loan na ito dahil gusto natin pag-intigin yung mga proyekto na kailangan natin bilang isang upper middle class. Tulad yan, malinis na tubig, di ba? Ito yung mga kailangan natin para talagang hindi lang para sa ating mga mamamayan, pero ito ay isang mga magagandang hakbang para maka-attract ng investor, maka-attract ng turista. 'Di ba? Mm-hmm. So ito yung mga mahahalagang proyekto na nakita para ipagpatuloy natin lalong mapaganda yung ating status, no? Mm-hmm. At masabi talaga na nandun tayo sa upper middle class. Mm-hmm. Ano ang kinaiba sa loan na ito bilang upper middle income country nga kumpara sa dating status ng Pilipinas na lower middle income? Kasi depende yan, ano? Kumbaga parang may level. Meron mas, kumbaga parang concessionary. Ibig sabihin, pag yung mga bansa na medyo mahina pa o yung emerging market, medyo mababa yung interest. 'Di ba? Ngayon, medyo may konting adjustment lang, pero ito ay kumbaga negligible lang naman. Nagkakataon lang talaga na highlight lang yung pagiging upper middle class natin. Pero walang kaibahan yan kung ano yung loan na yan. Yun lang, ang talagang naihahambing lang yan parang sa credit card. Kung dati classic ka, ngayon preferred. Diba? Pero pareho pa rin ang mga rights and privileges. Ang malaking kaibahan lang, minsan mas binibigyan priority yung lower middle income kaysa doon sa upper middle income. Yun. Diba? Oo. Yun lang yung mga maliliit na kaibahan, pero wala naman talagang pagbabago. May konting adjustment lang sa rate, pero tulad ng isang utang lang yan. Ganun pa rin, utang pa rin no? Oo, utang pa rin talaga. Kaya bago tayo tumungo sa ating segmentong Alkansaya, may inaasahang konting ginhawa para sa mga motorista ngayong linggo. Batay sa 4 na araw na kalakalan sa pandaigdigang merkado, posibleng magpatupad ng bawas presyo ang mga kumpanya ng langis. Diesel at gasolina parehong nakitang bababa ng 50 sentimo hanggang piso kada litro, habang mas malaki ang bawas sa kerosene na nasa 1.5 hanggang 2 piso kada litro. Ibang kwento naman pagdating sa liquefied petroleum gas o LPG. Habang bumababa ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, tataas naman ang singil sa LPG ngayong buwan. Tinatayang madaragdagan ng 3 pesos and 67 centavos kada kilo o halos 40 piso kada 11 kilo na tangke ang bayarin ng mga gumagamit nito sa pagluluto. Jonas, bakit magkaiba ang galaw ng presyo ng langis at LPG? Alam mo, yan yung problema kasi yung iba meron tayong yung mga sources ng pinagkukunan, no? Lalo na merong iba na medyo katulad ng LNG, merong mga ibang katulad sa Qatar, malaki ang tama sa kanila, no? And it can take years bago parang mga 3 years yung estimate para
makabalik sila at na yung refineries at makapag-produce ng mabuti. So, kaya may mga imbalance pagdating sa mga presyuhan. So, hindi lang dahil wala ng gera, pero it is also a function of the refineries. So, kung mas hindi sila nasira, then mas mabilis sila makaka-recover. Kaya nga parang, kumbaga, ito yung sinasabi ko na yung gera nung March hanggang May, pwedeng hindi na ganong kalakas kasi medyo nakuson yung pag-akyat ng langis dahil nagbenta ang mga malalaking bansa na mula sa strategic reserves nila. So kaya medyo kumbaga nakuson yung pagtaas ng krudo, no? Ngayon, dahil nakabenta na sila, dapat kung na-stabilize na at medyo wala ng gera, dapat makabili sila uli ng bago. Diba? Pero ngayon, dahil parang switch ng ilaw, no? On-off yung gera, medyo nahihirapan yung mga tao para i-gauge yan. Kaya nga tulad ng sabi ko, yung iba, kung meron silang extra, baka dagdagan nila ng ilang araw yung kaya nilang iangkat, no? So hindi pa rin talaga tayo out of the woods. Talagang medyo nakikita pa lang natin yung kumbaga marami pa ring uncertainty na nangyayari ngayon. Ito bago tayo may naisip lang ako, gusto ko lang kasi makuha yung reaction mo sa sinabi ng Pangulo sa kanyang SONA na tanggalin na ang systems loss charge at ang kaakibat nitong VAT. Anong reaction mo dun sa anong yon? Sa sinabi ng Pangulo? Siyempre lahat tayo, oo, magandang idea yan. Pero ang realidad talaga dyan, kailangan, merong kailangan magbayad. Diba? Alam naman natin, kumbaga, merong magme-maintain ng mga linya, lalo na yan, katulad ng Meralco, ito ay distribution channel. Siyempre may transmission. So, yung mga maintenance niyan, dapat pag-aralang mabuti sino dapat yung naghahati-hati. Kaya nga ito lang sa akin, no. Ang alam naman natin pag nagpautang ang mga bangko at saka maririnig mo ito yung return on rate base, di ba? Kumbaga, dahil ikaw ay isang utility, binibigyan ka ng gobyerno, dapat kumita ka. Di ba? So dapat hindi ka na masyadong lalampas diyan sa 10%. Pag lumampas ka na ng 10%, dapat hindi ka na kung magtataas ka ng singil, dapat di na. 'Di ba? Parang ganoon eh. Kasi kaya nga nililimit nila at ginagarantiyahan ka para ipagpatuloy mo yung pag-e-expand ng negosyo at saka i-maintain mo. Yun, oo. 'Di ba? Oo. So kaso medyo sa katagalan medyo kailangan ayusin ng mabuti kasi talagang medyo malaki yung system loss na yan, no? At nakakatulong, 'di ba? Pwedeng ako sa akin, ang compromise ko diyan, pwede naman nating i-suspend pag sobrang mahirap ngayon, lalo na ngayon, 'di ba? Na nagsusunod-sunod, baka naman ngayon pwede. 'Di ba? Tapos i-suspend natin ng 6 months. Tapos pag-aralan natin, 'di ba? Hindi pwedeng agad-agaran, 'di ba? Kasi medyo mabubulunan tayo tulad kung ating mga mamayan yung nakinig nung State of the Nation address, talagang matutuwa tayong lahat kasi nagbigay ang Pangulo ng mga, kumbaga, narinig niya yung mga kailangan natin tungkol sa inflation, talaga yung hinaing natin. Kaso may mga subsidy siyang sinabi, merong mga proyekto. Ngayon, sinabi kaagibat nung kanyang mga sinabing pagtulong. Sinabi din niya yung mga putol o pag-cut ng mga revenues na nakukuha ng gobyerno, lalo na yung doon sa taxes. 'Di ba? Yung mga may 350,000. Oo, hindi na matatax, 'di ba? So, magandang idea 'yan kasi
kumbaga ngayon, in 12 to 24 months, talo ako. Pero pag gumanda yung ekonomiya, yung natipid mo at hindi mo na ibayad sa gobyerno, iikot din yan sa ekonomiya eh. Correct. Pag Oo. kumain ka sa mall, gumastos ka, may sales tax, kumbaga may mapupuntang buwis diyan, Correct. Oo. 'di ba? So, yun lang ang kinakatakot ng mga analyst, no, tulad ko. Syempre, liliit yung kita ng gobyerno. Ang expenditure ng ating government 24%. Ang kita ng ating gobyerno 15%. Tapos yung laki ng ating deficit ay negative 7%. Oh. Ibig sabihin lalong lumalapad. So talagang kumbaga, siyempre mapapaisip ka, 'di ba? Saan natin kukunin 'yan? 'Di ba? So diyan ngayon na nahihirapan yung Bangko Sentral kasi magtataas ba siya ng interest rate? Kasi pag nagtaas siya ng interest rate, maapektuhan ang pag-utang ng gobyerno. 'Di ba? Pag hindi naman magtaas, mararamdaman natin yung impact ng inflation. Kaya dito natin nakikita na talagang sila yung gumagabay sa gobyerno at sa mga mamamayan, anong dapat tahakin natin. Yan, ako medyo napaano tayo, no? Pero diretso na natin, no, sa ating segmentong Oo. Alkansaya. Ano ang dapat gawin ng mga OFW sa kanilang pinaghirapan sa ibang bansa para sa mas magandang kinabukasan? Yan, Jonas. Okay. Nako, ito talaga common ito na naririnig natin sa mga OFW, no? Pag nagpadala ng pera, ang maririnig mo, bahala ka na diyan. 'Di ba? Bahala mo na i-manage yung budget, 'di ba? So dapat hindi lang dapat sabihin bahala ka na, kasi dapat pinagpaplanuhan saan ba natin ilalagay. No? Napag-usapan na natin dati na dapat may savings, may emergency money, dapat meron tayong para sa pera, no? Pero ito, bibigyan ko kayo ng isang maganda. Ito yung 70-20-10 rule. Yan. So yung 70%, yan po ay ginagamit natin sa gastos natin pang araw-araw. No? Ito yung needs. So nandyan yung pagkain, nandyan ang edukasyon, bayad kuryente, tubig, at saka pabahay. Okay? Yung 20% na pinadadala na dapat inilalagak natin either sa number 1, emergency money, o kung may emergency money tayo, maglagay tayo sa digital bank at saka sa short-term goals. So kumbaga, may kailangan bang bilhin na gamit sa bahay, no? So ito ay kumbaga dapat lagi nating ginagawa. At yung 10%, kung kaya natin ilagay sa investment, whether sa MP2, sa pera, 'di ba? Mutual funds. So basta nakahanda yan. Ang importante, yung pinadadala natin merong patutunguhan, hindi yung puro gastos lang. Yun nga. Oo. 'Di ba? Kasi yung mga OFW natin parang, hindi, may sweldo naman tayo ngayon, kaya wag kang magtipid, 'di ba? Parang gano'n. Pero kailangan intindihin natin, lalo na sa kondisyon ngayon, hindi lang ito nangyayari dito sa Pilipinas, buong mundo 'to, no? Pag lalong lumala o tumaas yung presyo ng langis, lahat apektado. Kaya kailangan natin lalo natin palaganapin yung pag-iimpok natin, pag-save, pag-concentrate ng 70% doon sa mga pangangailangan, tapos yung 20% doon sa savings, no? At yung 10%, ano yung kaya nating ilagay, either ihulog natin sa pera, ihulog natin sa MP2, o kahit sa simpleng time deposit, basta meron tayong na ipupundar para sa kinabukasan natin. At saka meron tayong kasabihan, 'di ba? Kung meron kang tinanim, meron kang aanihin. Yun. Pag puro gastos, walang mangyayari, 'di ba? Oo. So kailangan natin lagi tayong nagtatago, 'di ba? Hindi natin kasi alam, maraming emergency, magkasakit,
Kaya talagang kailangan may ipon kahit papano. Oo, tsaka talagang kumbaga hindi lang ito yung gastos mo, kailangan pinoproteksyonan mo sarili mo lalo na ngayon na tag-ulan na, 'di ba? Hindi na pwede yung 'di bale maulan lang naman ano ba 'yan, 'di ba? Pag nakita natin kaya nga either may payong ka o meron kang jacket, 'di ba? Kailangan handa ka para tulad lang 'yan ng investment, 'di ba? Kahit saan ka pupunta araw-araw may risk. 'Di ba? Pag ang kalaban mo ay ulan, either may payong ka, meron kang kapote, okay ka na, 'di ba? Hindi ka na mababasa, 'di ba? So, hindi lang naman 'yun ang tinitingnan natin, 'di ba? Yung iba umiinom pa ng vitamin C, 'di ba? Oo. Para lumakas yung resistensya mo, 'di ba? Oo. Ito ay isa lalo na nung simula nung pandemic, ito yung mga protocol na para hindi ka basta-basta magkakasakit. Ganon din pagdating sa pera. Kaya kailangan 70%, ulitin ko, is doon sa mga pangangailangan natin, the essentials. 20% for savings, and then the 10%, yan yung pang-investment. So, ugaliin po natin na pag nagpadala po tayo ng pera, lalo na sa ating mga kababayang OFW o mga Pinoy na nandoon na nakatira at sa ibang bansa pero gusto nila mag-retire dito sa Pilipinas. Ganun po yung gawin nyo para mapaghandaan nyo mabuti yung pagkakataon na pag nag-retire kayo, nandito kayo sa Pilipinas kasama ng mga mahal nyo. Oo. 'Di ba? Siyempre. So hindi naman sila laging magiging OFW. So Correct. dapat paghandaan po natin 'yan. 'Yun ang importante. Hindi ka habang buhay na magiging OFW. Kaya pag may edad ka na, syempre, kailangan mo na magretiro, kailangan meron kang naitabi, naipondar para sa pagtanda mo, 'di ba? 'Yun yung Alam mo, importante. Oo. Alam mo, Leo, ang isang masakit dyan, marami sa ating mga OFW, sanay na kasi sila sa ibang bansa, no? Pag nag-retire sila dito, yung mga na kaugalian na nila doon, dito mahal. Yun nga. So, syempre, kailangan nilang mag-adjust. Kaya kailangan talagang paghandaan yan. So, yan yung mga nakikita ko ng mga problema ng ating mga mamaya na nagretiro na kumbaga nasanay sila, hindi lang 10 taon, minsan 20, 30 taon na wala sila sa Pilipinas. So, nag-iba na yung kanilang panlasa at saka yung kaugalian nila. So, minsan, hindi na ayon doon sa tinago nilang pera. Ayan, nako, ayan malinaw na malinaw. 70-20-10. Okay? Magtabi kayo para sa sarili nyo rin. Okay. So, bago po tayo tuluyang magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS Receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa para sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Leo Magpayo. Ako po si Jonas Ravelas. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo at multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.